para na rin sa ating mga kapatid. Narito, panoorin nyo. Ang unang-una sa kalinisan, para ma-prevent o maiwasan ng maraming sakit, yung paliligo. Minimum 1 beses sa isang araw. Pero mas maganda sa ganitong init ng panahon, dapat 1 o 2 beses sa maghapon. Kasama na dyan yung pagsisipilyo. Ang pagtutoothbrush, dapat pagkatapos kumain. Kung 3 beses ka kumain sa maghapon, dapat 3 beses din. Tapos, ang paghuhugas ng kamay bago magluto, pagkagamit ng banyo, bago kumain at pagkatapos kumain. Hindi lang yan. Bukod sa paliligo, sa kababaihan, dapat nagwawash din tayo ng maselang parte na yan using soap and water. Tapos sa hindi paliligo, merong mga pigsa. Diyan nagsisimula kasi nga hindi natin matanggal yung bakterya na Staphylococcus na tinatawag. Lahat dyan ang unang gamot yung kalinisan, paliligo. Sa mga nanay, bata pa lang yung anak ninyo, turuan nyo na ng kalinisan sa katawan. Sanayin na sila na laging naliligo, nagtutoothbrush, nagugupit ng kuko, laging naghuhugas ng kamay. Kasi sa kalinisan, mas hindi tayo nagkakasakit. At gaya nga ng sinabi ng ating tagapayo kanina, Cherry, Beth at Tess, yun yung sa umpisa pa lang, inaalam natin kung anong dahilan bakit nagkakaganyan si Christina. Hindi ba kayo parang nakonsensya matapos niyong malaman na may pinagdadaanan pala siya, may sama ng loob pala siya, may pangarap pala siya na gusto niyang sanang mangyari pero hindi natuloy, at ito na lang yung naging parang reaksyon niya. Kaya kanina, di ba, sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, pakinggan muna natin si Christina. May dahilan ito kung bakit siya nagkakaganyan. At ngayong nalaman na nga natin na meron pala siyang pangarap na makapunta sa ibang bansa at biglang hindi siya pinayagan ng asawa niya kaya nagkaganon. Siguro naman matapos niyong marinig yun, abay medyo maghihinay-hinay kayo sa pagpuna niyo sa kanya at sa pagbato sa kanya. Hindi niyo kasi muna inalam. Inusgahan niyo na kagad si Christina. Na hindi niyo naman pala alam, Tess, na may pinagdadaanan si Christina. O ngayong alam mo na, anong pakiramdam? Mahirap din. Sorry talaga. Christina, humingi ng tawad si Tess at si Cherry. Okay lang po. Diyos nga po nagpapatawad, ako pa. Tsaka, hindi ko naman po talaga pinapatulan na simulat sa pool yung nila eh. Yung parang may nag-ano lang din na napuno ako, kaya lang doon po lang po sila pinatulan. Nakausap mo na ba ang iyong kinakasama tungkol dito sa plano mo ngayon? Opo. So good luck. Sana nga ay matupad na yung pangarap mo na yon. At malay natin, pag nagsimula ng mabuo ang pangarap na yon, araw-araw ka na rin maliligo. Di kaya? May bathtub na ako. Oo, may bathtub na. O, kayo naman, pangarap ni Christina ang magka-bathtub. Kayo dyan. At naniniwala akong magkaka-bathtub ka. Tsura nitong tatlong to. Kayo kasi, mga chismosang kapitbahay. Ano, Beth? Ang pakiramdam mo ngayon? Hindi ka pa sorry kay Christina? Sorry din po. Labas sa ilong. Oh, labas daw sa ilong, Beth. Labas sa ilong ba? Baka na siya shy lang, Ate Christina. Alam mo, may mga talaga dapat nauunawaan ninyo na bawat isa sa atin may problemang pinagdadaanan at bawat isa sa atin may iba't iba tayong pamamaraan kung paano ito dalhin. Hindi ba? At meron din tayong iba't ibang pamamaraan kung paano ito sinusolusyonan. Di ba? Ibang paniniwala. Oo, meron din tayong iba't ibang paniniwala. Ang kagandahan lang dito sa face-to-face, napag-uusapan ninyo, harapan, lumalabas ang lahat-lahat,
Pag nagagawa nyo na ang lahat yun, kumbaga parang isa-isa, unti-unti na ilalabas ninyo, ang maganda ay yung nagiging bukas ang puso't isipan ninyo na maayos at masolusyonan. So, maganda naman ang naging kinahinatnan ng inyong problema. Kaya maraming salamat sa pagtitiwalang binigay ninyo sa amin dito sa aming programa. At para sa iyo, Ate Cristina, hangad namin na matuloy na ang iyong pagpunta sa ibang bansa at sana nga, ito na ang simula ng magandang buhay para sa iyo. Maraming salamat sa ating mga bisita. Amina na po tayo mga kapatid, may mahalagang aral na naman tayong natutunang lahat sa umagang ito. Ang tunay na magkakaibigan ay walang iwanan kahit sa anong sitwasyon ang dumating sa kanila. Pangalawa po sa ating pamilya, sila ang nagsasabi sa atin kung ano ang tama o mali at kung ano ang dapat nating gawin para sa ating kabutihan. Dahil sila po mismo ay maraming alam tungkol din sa ating pagkatao. Napakahalagang aral din po sa atin ang kahalagahan ng kalinisan ng katawan. Hindi lamang po sa panloob, kundi maging sa panlabas. Sinasabi ngang ito ay templo ng Diyos at matutuwa siya kapag ito ay ating inaalagaan at pinapahalagahan. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, mas nabubuo ang ating pagkatao kung nakatuon tayo hindi lamang sa panloob, kundi maging sa panlabas nating katawan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Sa walang sawang pagtutok nyo araw-araw, sa iyo din, Hans Martel ang aking co-host. Sa pink na dance squad. Kay B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, tagapayo. Ang ating mga sausawero at sausawera, salamat sa pagbigay nyo ng payo din sa ating mga bisita at higit sa lahat sa mga nakasama po natin ngayong umaga at nagbahagi po ng kanilang kwento at nagtiwala sa ating pong programa. Nais lang po namin batiin ang ating mga Twitter followers, yung mga nasa ibang bansa na laging nanonood. Kung kayo man po ay nandito sa Pilipinas o nasa ibang bansa, happy morning kay Ali Lee, Leah, Gloria, Melvin, Mamon, Raymond Season at kay Mary Angeli. At syempre, happy birthday din kina Alvin Coronado at kay Papa Carlo Peralda. Ang kasama namin dito, happy birthday. Muli mga kapatid, ako po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Sang Ami na lagi pong magpapaalala sa inyo. Ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Biyernes, Yanan kung walang kwenta! Ang loob ko para nabibigit pag makikita ko yan! yan ang pakialamera. Sinong kumalabit sa kanya, sasama siya, pag-uwi lasing. May nabisto sa kanyang pangangalkal, Nahulog ang bra ng babae. Ito ang ebidensya. pero kinakasama ng kanyang anak. Very proud pa sa ibubulgar. Saan ka nga nagpupunta? Sa barkada ko, doon ko pinagtungkit, bingo, lahat ng sugal. Wala kang panglamon sa anak natin. Kaya mo sinagot si Jake dahil buong akala mo ay mayaman siya. Anong klaseng pera ba pinakita sa'yo ni Gimo? Malaki, hindi kagaya sa'yo. May say pa kaya si nanay kung hindi sila maghiwalay? Gusto mo ba yan bawin? Niniputan ka na sa ulo? Tanong ko ngayon sa'yo, si nanay ba o si Edo? Face to Face. Ngayong Biyernes, 10:30 a.m. Dito lang